ang gobyerno natin, wala nang mangyayari dahil walang isang salita ang presidente. Nako. Walang isang salita yan. Ba't kayo maniniwala? Siya nagsabi, nakakaya kayo. Dapat nakakaya tayo eh. Kasama yung sila Diskaya, sila ang kontraktor niya eh. Nako. Pabayaan natin ang mga kabataan, mga student leaders, sila mag-lead itong revolusyon ng korupsyon. Huwag na tayo magpunta sa kalye, baka guluhin pa nila. High school and colleges, hinto muna sila hanggat di bumababa lahat ng mga korap sa gobyerno. Tama. Grabe. Grabe yun no? O eto, Chavit Singson, may matinding revelasyon patungkol sa flood control project. At ang sabi niya pa mga kadonatics, kung gusto ni Marcos Jr. na imbestigahan yung flood control independently, ay unahin mo na yung Ilocos Norte. Unahin mo na yung bukuran mo. Eto mga kadonatics, panoorin natin. Parang paikot-ikot lang tayo eh. Dapat ang unang imbestigahin, flood control flood control is concerned. Dahil hindi lang flood control ang mga katiwalian sa gobyerno. Hindi lang po flood control. Sa susunod, mas marami po ako ilalabas. Flood control, unahin natin sa Region 1, Ilocos. Dahil si Presidente nagsabi, may tiwala ang flood control. Ang flood control sa anong year ito? Panahon na ni President BBM. Panatan mo sila. 10 billion flood control. Diskaya rin eh. Paano tayo maniniwala ngayon sa mga pinagsasabi din ng mga iniimbestiga? Mga kontraktor nila, maraming kumpanya. Do you want more opportunities to earn? With TradingView, your decisions become sharper and your analysis. Sa Ilocos Norte lang, Sige. St. Matthew General Contractor and Development Corporation, Nako. 962 million plus. O, sa pakuran to ni Marcos Jr. St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation, 608 billion. Nako. Ilang bilyon pala mga kadonatics. Part pa rin ng mga Diskaya. Diskaya contractors pa rin mga kadonatics sa Ilocos Norte. Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation. Apat ito sa Ilocos Norte. Paano nila hindi alam ito? Probinsya niya ito. Tama. Paano tayo maniniwala ngayon sa kay Presidente? Dapat yung mga inapoy niya na Independent Commission on Infrastructure, mabubuting tao po yun. Kilala ko po si Mayor Magalong. Mabuting tao. Yung pinsan ko yung isa, Babe Singson. Matino po yun. Kaya nagigiwas. At saka yung mga iba siguro matino rin lahat. Para lang i-guide sila. Unahin niyo po ang Ilocos Norte muna. Huwag na tayong lumayo. Dahil yung map, as far as flood control is concerned, at buong Pilipinas, sino naka-corner? Yung mga Diskaya. Grabe. Sila ang contractor nila eh. Ba't pala, imbestigahan nila muna yun. Nandun na lahat ang kalukuhan. See? Sa probinsya ni Marcos Jr. din pala mga kadonatics, marami pala yung parang flood control project na under sa mga Diskaya. Di ba? Tama. Huwag nang pupunta muna sa iba. Unahin niya yung bakuran niya.
since siya yung nag-appoint ng mga taong to na imbestigahan yung flood control project na independently, then he should do it, mga kadonatics, sa kanyang bakuran una. So kung antayin natin ang Senado, mag-ano pa yan eh, tatagal pa. Diretso na lang ito. At ang suggestion ko lang, huwag na natin pahirapan ang taong bayan. Yung rally, baka may manggulo pa. Ang pakiusap ko lang, it will be a peaceful revolution about corruption. Naiwan na Ang tayo mga yung kabataan at mga estudyante ang mag-lead ang revolution na ito. This is not for ourselves, this is for the future of our children. Mga kabataan, pabayaan natin sila. Sila mag-lead itong revolusyon para matanggal ang graft and corruption. Ang suggestion ko lang, ewan ko kung papayag sila, huwag na tayo magpunta sa kalye, baka guluhin pa nila. High school and colleges, pero yung mga nasa kindergarten, yung mga elementary, tuloy ang pag-aaral. Hinto muna sila hanggat di bumababa lahat ng mga korap sa gobyerno. Tama. Grabe. Grabe yun no? Ano yun? That was very effective, mga kadonatics. Kung talagang concern itong mga kabataan to, sa flood control project, huwag mo na kayong pupunta ng eskwelahan. Hinto lahat in protest. Yan yung magandang protest, mga kadonatics. Silent but deadly. No? Grabe. Not distraction, mga kadonatics, pero grabe. Napaka-effective. Talagang mayayari si Marcos Jr. yan pag ganyan, mga kadonatics. Wala nang papasok. Ngayon, kung ayaw nila mag-resign, sila nagpapahirap sa mga estudyante. Kaya nakikiusap ako sa mga kabataan, mga student leaders, tumayo kayo dahil karapatan nyo to, dahil kinabukasan nyo to. Hindi po para sa amin, tumutulong lang po kami rito sa inyo. Ang mga opisyal naman, mga military and police, generals, mga officials, Baka kasuhan pabayaan si niyo po yung mga anak nyo sumama Chavit sa Singson. protesta ng korupsyon. Huwag niyo silang pigilin para walang gulo. So yun po ang aking suggestion sa mga kabataan. Huwag na lang sila pumasok muna, magbakasyon muna sila. Kung hindi alis, aduin natin yung... Paalala ko lang, education is very important. Pero anong kinabukasan nila? 17 trillion ng utang ang Pilipinas, umuutang pa sila. Saan napupunta? Sa korupsyon. Naku, baka kasuhan to ng, tawag dyan, incitement to sedition itong si Chavit Singson. Incitement ba, no? Nako, patay, mga kadonatics, kasi, he is calling for a very effective, not destructive rally. Like, ipahinto yung yung eskwelahan muna. Huwag muna mag-aral yung mga estudyante in protest po. Hanggat hindi mag-resign itong mga kurakot na to. Ay isama na yung presidente, di ba? Very, very nice idea, mga kadonatics, actually. So, yun lang po pakiusap ko. Pabayaan natin ang mga kabataan, mga student leaders, sila mag-lead itong revolusyon ng korupsyon. Wag na suggestion ko lang. Pwede rin kayo pumunta sa mga rally, pero baka may manggulo, baka mapahama kayo. Ang suggestion ko, walang gulo. Wag na lang kayo pumasok. But, tumayo kayo, karapatan nyo, magprotesta. Dahil sa ang gobyerno natin, wala nang mangyayari. Dahil walang isang salita ang presidente. Nako! Walang isang salita yan.
Ba't tayo maniniwala? Siya nagsabi, nakakaya kayo. Dapat nakakaya tayo eh. Kasama yung sila Diskaya, sila ang kontraktor niya eh. Nako! Contractor din pala ni BBM itong mga Diskaya. So, ano na, naglulukuhan na lang tayo mga Kadonatics. Naglulukuhan na lang talaga tayo. Pero I wonder mga Kadonatics na itong UP students, nako, ayaw nila ng ganyan na rally, yung peace rally. Gusto talaga yan sila na andun sila sa street, ha? Yung mga red-blooded na UP students mga Kadonatics na talagang rebellious yung mentality nila. Gusto nyo distraction yung dating ng pag-rally mga Kadonatics. May mga signages pa yan sila or mga nako. So ang pakiusap ko po ang mga student leaders, mga kabataan, to lead this peaceful revolution for corruption. Dahil ano nyo ang wala na tayong pag-asa sa buhay. This is your future. This is your future. Yung mga kabataan, hindi po sa amin. Tumutulong lang po kami pagpaliwanag dahil mukhang naliligaw tayo eh. Investigasyon sa Senado, wala nangyayari. Tama. Paikot-ikot lang tayo. Yun lang po. Maraming salamat and I'd like to entertain any question. Ay, grabe naman yan. Talagang pasabog mga Meron pong Kadonatics. microphone dyan sa... Ayun po. Hello. Very quickly, Governor Manong. We pump in OFWs are 10 million outside of this country. And then they pump in 33 billion US dollars in this country. Every year. Nagagalit na sila at talagang gusto na nilang magwala din kasi they work their butt out to provide for their families. Ang tanong, if they stop remittances, ano mangyayari dito sa Pilipinas? 33 billion US dollars ang pinapump in nila every year. It could be more. Pwede rin yun, pero hindi na dapat yun para di mahirapan yung mga kamag-anak nila rito. Malapitin nyo na lang po dito sa likod. Dito. Yan pinakamagandang naisip ko, huwag na lang pumasok. Kung gusto nilang ituloy ang mga estudyante, dapat mag-resign lahat ng korap. So, pag At lahat ng mga politician, huwag tayong makialam, pabayaan natin ang kabataan magprotesta. Because this is for your future. Mga kabataan, sila, Magaling. hindi tayo. Sila na masisira kung di pa tayo tutulot kikilos. Huli lang Pwede rin audio. yung suggestion nyo, pero wag na dahil mahirapan lang mga kamag-anak nila. Ito tayo natin isingpin sa pag-edit. Okay. Sir, good afternoon. Sheena Torna from SMNI News dito po, sir. Sir, your reaction lang kasi this week nag-resign si House Speaker Romualdez at sa gitna nga ng kontrobersyal na maanumalyang flood control project. And ngayon, sinasabi ng mga kongresista, especially Sandro Marcos, na pinapauwi na nga itong si Representative Zaldico dahil nga sinasabi na siya ang nasa likod ng mga katiwalian dito sa flood control. Sir, sa tingin nyo, damage control lang itong ginagawa nila para hindi lumala yung galit ng taong bayan? Ang pinalit, mabuting tao yan, si Buji D. Pampaganda lang nila yan. Pero kung tutuusin mo, same dog, different color. Paano siya susunod din sa naglagay sa kanya yan? 10 beses mo palitan ang speaker, ganun pa rin. Palitan natin lahat ng korap na opisyal. See? Grabe. Talagang, ayun talaga yung revelasyon mga Kadonatics, no? Silent protest. Di ba? Ano sa tingin niyo mga Kadonatics? Maganda yung suggestion niyo. Hindi ko naisip yun. Naisip mo din yun. Huwag mo nang,
punta ng eskwelahan. Hinto mo na yung pag-aaral ng mga estudyante kasi for the future of the country, kung ganito naman tayo, munti ka na lang, we are on the verge of mga kadonatics being destroyed in our country. So I think that suggestion might actually work, mga kadonatics. What do you think? Comment down below. Hindi natin patagalin ito. Thank you so much and God bless you, mga kadonatics. Ingat palagi. Don't forget to subscribe and like this video. Bye-bye.